mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University mission:
A university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Na ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangga, iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State Arason, na Subo ay naririto, napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilang batha sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. Tinitig ang PBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan
ng kanlurang batangan. Ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Bat State Ulat sa Umaga. At araw po ng Martes, February 13, 2024, makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa Umaga. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, the National Engineering University, Arasov Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simula ng 1 oras ng makabuluhang balitaan. Bat State Ulat sa Umaga. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Bloodletting activity nakatakdang isagawa sa Batangas State University, Arasov Nasugbu. Higit 800 workers sa Talim Island na serbisyohan ng Dole Tupad program. At robotics kits para sa mga mag-aaral hatid ng General Trias LGU. Peking abogado arestado sa entrapment operation sa Binyan City, Laguna. At 2.8 million pesos na halaga ng droga nasabat sa Cavite. Bat State Ulat sa Umaga. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Bat State Ulat sa Umaga. Bloodletting activity nakatakdang isagawa sa Bat State U, Arasov. Bat State Ulat sa Umaga. Pinaghahandaan na ng Supreme Student Council o ng SSC sa Bat State U, Arasov ang taunang pagsasagawa ng bloodletting activity. Alinsunod ito sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso na nakatakdang isagawa bukas. Sa Hoson Gymnasium ng naturang universidad, ganap na 8:08 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Inaasahang magiging matagumpay ang naturang aktibidad sa pakipagtulungan ng nasabing organisasyon sa College of Nursing and Allied Health Sciences Student Council o CONAS-SC, Alliance of Students Collegiate Excellent in Nutrition and Dietetics or ASCEND, at the Philippine Red Cross Nasugbu, Batangas. Para sa iba pang detalye, mangyaring magtungo lamang sa Facebook page ng SSC upang malaman ang ilang alituntunin ng nasabing aktibidad. Bat State Ulat sa Umaga. Ibang balita naman tayo, higit 800 workers sa Talim Island na serbisyohan ng Dole Tupad program. Bat State Ulat sa Umaga. Hinandugan ng Dole ang nasa 847 na individual mula sa 16 na barangay sa Talim Island sa bayan ng Binangonan, Rizal ng Employment Assistance to our Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Nag-aalok ang TUPAD ng pansamantalang trabaho na tumatagal ng hindi bababa sa 10 araw para sa mga displaced worker, underemployed na individual at seasonal na manggagawa. Ayon kay Dole Calabarzon, Assistant Regional Director at pinuno ng Rizal Provincial Office, Marion Sevilla, ang mga manggagawa sa ilalim ng programa ay tatanggap ng 5,200 pesos para sa kanilang 10 araw na community service. Dagdag pa niya, hindi rin sila obligadong magbigay ng anumang bahagi o porsyento sa sinuman kapalit ang kanilang paglahok sa TUPAD. Samantala, labis naman ang pasalamat ng mga benepisyaryo sapagkat malaking tulong ito sa kanila at kanilang mga pamilya. Bat State Ulat sa Umaga. Samantala, robotics kits para sa mga mag-aral hatid ng General Trias LGU. Bat State Ulat sa Umaga. Patuloy na itinataguyod ng DepEd ang pagpapalalim ng kasanayan ng mga mag-aaral sa robotics sa tulong ng lokal na pamahalaan ng General Trias Cavite. Formal nang ibinigay ng General Trias LGU ang mga bagong television at robotics kits para sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Kamakailan, pinangunahan ni Mayor Luis Ferrer de Fort, Vice Mayor Jonas Glyn P. Labuguen, Cavite 6th District Representative Oni Ferrer at mga kawani ng DepEd Division of General Trias Cavite sa panguna ni SDS Daisy Miranda, CESO 5 at ASDS Ivan Brian Indoctivo ang formal na turnover para sa mga robotics kit.
Ayon sa DepEd, magagamit ito ng mga mag-aaral sa Special Science Program o SSP para sa science research at sa paghahanda para sa mga local at international robotics competition. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Para sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pekeng abogado arestado sa entrapment operation sa Biñan City, Laguna. Arestado ang isang pekeng abogado matapos mabisto ang pangingikil nito sa mga tenants sa isang commercial land sa ikinasang entrapment operation sa Biñan City, Laguna. Sa tulong ng Regional Intelligence Unit Calabarzon at Regional Special Operation Unit ay nadakip ang 34 anyos na suspect na si Datu Pepiang Mastura na tumangay sa aabot na 7 million pesos na halaga ng pera. Nakuha mula sa suspect ang isang Malacanang Palace Identification Card, Social Welfare ID at ang marked money na ginamit sa operasyon. Matapos ang verifikasyon, napatunayang hindi rehistrado ang suspect na nahaharap sa kasong robbery, extortion at usurpation o usurpation of authority. Samantala, 2.8 million pesos na halaga ng droga nasabat sa Cavite. Kumpiskado ang nasa 2.8 million pesos na halaga ng shabu at marijuana mula sa 4 na big-time drug traffickers sa Dasmariñas, Cavite nitong Huwebes. Naarasto ang mga suspect na itinago na lamang sa mga pangalang Alberto, Mariede at Calix sa isang buy-bust operation na isinagawa bandang alas 2:30 ng hapon. Nakumpiska sa mga ito ang 2 plastic bag na naglalaman ng 200 grams ng shabu at may halagang 1,360,000 pesos. Nalambat din ang 7,000 na grams o gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 840,000 pesos at isang digital weighing scale. Samantala, arestado rin ang isa pang suspect na pinangalan ng Brian matapos makuhanan ng 100 gramo ng shabu. Sa ngayon ay nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman manatiling nakatutok, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa.
Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng PVOGs. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWPX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakatutok pa rin, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Para sa ikalawang pasada ng mga balita. 2024 Division Sports Competition formal na sinimula na sa Balayan. Higit 100 mga senior citizens sa Kalatagan sumailalim sa assessment para sa Social Pension Program. Para sa balitang Good Vibes, newlyweds couple sa Lipa City kinaaliwan ng mga netizens dahil sa malakas na pagsagot ng I do. At para sa balitang sports, statue ni Kobe Bryant isinapubliko na ng Lakers. Sa pagpapatuloy ng ating mainit na balitaan, 2024 Division Sports Competition, formal na sinimulan sa Balayan. Para sa detalye ng balitang iyan, narito si Armand Bautista. Armand, Ibat State, ulat mo. Nagtipon-tipon ang mga atleta mula sa iba't ibang bayan ng Batangas sa isinagawang opening ceremony para sa 2024 Division Sports Competition sa Balayan, Batangas. Sinimula na pagbubukas ng kompetisyon na isang mahabang parada na pinangunahan ng ICC Band habang taas ng ibinida ng mga delikado ang kanilang makukulay na kasuotan. Ilang opisyal mula sa iba't ibang panig ng Batangas ang dumalo sa nasabing opening ceremony upang magbigay ng kanilang mensahe. Ilan dito ay sina First District Representative Eric Buhain, Lian Vice Mayor Ronin Leviste at marami pang iba. Senior President naman ng Balayan Mayor Emmanuel Salvador Jr. P. Fronda II ang mga magwawaging atleta kung saan ay inanunsyo niya na makatatanggap ng 300,000 piso ang bayan makapag-uwi ng pinakamaraming gintong medalya, 2,000 piso para sa pangalawa at 100,000 piso naman para sa ikatlong bayan. Sa unang pagkakataon ay gaganapin ang nasabing taunang patimpalak sa bayan ng Balayan bago sa nakagawi ang pagdaos nito sa Batangas City. Para sa Bat State Ulat, ako si Armand Bautista ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Arman Bautista. At para nakita ko rin sa mga post kahapon, andyan din yata si Jerome Ponce. At sa iba pang balita, higit 100 mga senior citizens sa Kalatagan sumailalim sa assessment para sa Social Pension Program. Nagsagawa ng assessment kamakailan ang 5 staff mula sa DSWD Regional Field Office 4A sa mga elderly persons mula sa bayan ng Kalatagan. Ay aabot sa 155 senior citizens na may hirap, mga walang nag-aalaga at may mga sakit na matatanda ang sumailalim sa validation interview upang matukoy ang kanilang eligibility para sa social pension program ng DSWD. Ayon sa datos, tinatayang nasa 6,013 na ang nakalista na registered senior citizens sa nasabing bayan. Subalit mayroon pa lamang 3,102 senior citizens ang nakatatanggap ng social pension mula sa DSWD. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At syempre dahil malapit na nga bukas na agad-agad ang Valentine's Day, kaya naman ito ang ating Good Vibes kung saan newlywed couple sa Lipa City kinaliwan ng mga netizens dahil sa malakas na pagsagot ng I do.
Para sa detalye ng ating Good Vibes Balita ngayong araw ng Martes, narito si Angel Vidal. Angel, i-Bat State, ulat mo. Trending online ang newlyweds na sina Mrs. Alali Jessa at Mr. Miguel Antonio Herta na ikinasal sa Basilica of the Immaculate Conception, Batangas, Archdiocese of Lipa. Makikita sa video na napalakas ng pagtugon ng groom nang tanungin siya ng pari habang ikinakasal. Ayon kay Father Romy, nakakagulat daw si groom dahil ang pagkakasagot niya ay abot daw hanggang SM. Dagdag pa niya na pati raw pusa ay mapapatakbo. Makikitang biniro ni Father ang bagong kasal para naman happy ang kanilang wedding. At ngayon ay pumalo na sa 5,000 reactions at 2,000 shares sa Facebook. Samantala, 1 million views naman sa TikTok. Talaga nga namang mapapasana all kay groom dahil proud siya ipagsigawan sa buong mundo na mahal niya ang kanyang wifey. Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Angel Vidal. Yan ang talaga nakakapasana all. Narito naman ang ating sports balita. Sports balita. At para nga sa ating sports balita, statue ni Kobe Bryant isinapubliko na ng Lakers. Para sa balitang yan, narito si Marvin Gonzalez. Marvin, i-Bat State, ulat mo. Ikinatuwa ng mga Pilipino basketball fans ang pagpapakilala sa publiko ng rebulto ni Los Angeles Lakers legend at 5-time NBA champion Kobe Bryant. Ipinakita ang 19 na talampakan na bronze statue sa labas ng Crypto.com Arena, ang home court ng Lakers. Tinawag na Mamba Day ang nasabing pagpapakita sa publiko ng rebulto ni Bryant. Nakasuot ito ng Lakers jersey number 8 habang nakaturo ang daliri sa taas. Kinuha ni Bryant ang nasabing tayo nang magtala siya ng makasaysayang 81 points. Matatanda ang nahulog ang sinasakyang helicopter ni Bryant kasama ang anak nitong si Gianna at 7 iba pa. Mahigit 4 na taon na ang nakakalipas. Para sa Bat State Ulat, ako si Marvin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marvin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat. Panahon. Ulat sa umaga. Ngayong araw po ng Martes, dala ng shear line, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Quezon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Habang mahinang pag-ulan naman ang aasahan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora, dala ng hanging amihan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ng Batangas, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at isolated na mga pag-ulan. Ang Eastern Visayas naman ay apektado rin ng shear line, kaya asahan rin ang maghapong maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at may tsansa pa rin ng isolated o pulupulong mga pag-ulan. Samantala, wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa kung kaya't malayang makakapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:20 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6 ng gabi. Para naman po sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 59.92. Singaporean dollar, 41.55. Canadian dollar, 41.54. Saudi Riyal, 15.23. Euro, 60.31. Chinese Yuan, 7.77. At Japanese Yen, 37 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
Nais lang po naming batian ng isang maligayang karawan ang ating Dean ng College of Arts and Sciences dito po sa Bat State U Arasof, Dr. Maria Luisa A. Valdez. Isa pong happy birthday! Bat State Ulat sa Umaga! At syempre sa lahat na nakikinig sa atin, nanonood sa ating Facebook live stream, huwag niyo pong kalimutang i-follow, mag-subscribe, at syempre mag-like sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook, YouTube, at syempre sa ating TikTok account at DWBX96.5. At syempre dahil nga po bukas ay Valentine's Day, syempre maaari ba namang wala tayong something dyan? So magkakaroon tayo ng special program, Valentine's special program bukas, kung saan maaari nyo pong isend ang inyong mga letters, ang inyong mga dedications, at kung ano-ano pa na nais nyong sabihin sa inyong mga mahal sa buhay, jowa, ka-situationship, ka-MU, lahat na, kaaway, isama nyo na rin. Love your enemies. At yan po ay ating i-ere bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Plastic Ulat sa Umaga! Ayan, huwag niyo po kakalimutan yan ha. Kahit wala kayong ka-date bukas, andito kami para samahan kayo sa Valentine's Day. Plastic Ulat sa Umaga! Muli tayo magsasama-sama bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. Plastic Ulat sa Umaga! Muli ako po yung naging kabalitaan, Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Plastic Ulat sa Umaga! Manatiling nakatutok dahil susunod na ito tamang-tama ang Pusong Koto Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasof Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.